Nagsimula ang pelikula sa isang magandang umaga sa Japan kung saan abala si Mei sa paglalaro ng hide and seek kasama ang kanyang mga kaibigan sa kanilang bahay. Samantala ang kanyang ina naman na si Asai ay maingat na sinusuri ang lahat na pangangailangan sa bahay bago umalis patungong palengke. At habang namimili sa Asai sa grocery ay nakaramdam ito ng pananabik sa anak, kaya't agaran itong nagmabilis na namili upang makita ang kanyang musmos na anak. Ngunit nang ito ay nakauwi na ay labis ang pagtataka nito na wala na ang kanyang anak. Dahil sa pag-aalala ay nagtanong-tanong siya sa kanilang mga kapitbahay at huling mga nakalaro nito. Ngunit miski isa sa kanila ay walang nakakita sa bata matapos ang paglalaro nito. At upang mapadali ang paghahanap sa kanyang anak ay nagpost ito sa social media groups, subalit wala pa ring nakakaalam kung nasaan ang kanyang anak. At habang tumatagal ay mas lalo pang nag-aalala si Asai, kaya tumawag na ito ng mga pulis upang ipahanap ang anak. At nang makauwi na ang ama ni Mei na si Hiko ay labis itong nag-alala at hindi makapaniwala na umalis ng bahay si Mei na hindi nagpapaalam at naniniwalang marahil kinidnap ang kanilang anak. At nang nagsimula na ang search operation ay lalo pang tumitindi ang kaba ng mag-asawa hanggang sa napansin ni Hiko ang sapatos ni Mei na nasa loob pa rin ng kanilang bahay, kaya't napagtanto nito na marahil hindi ito lumabas ng kanilang bahay. Upang pakalmahin ang sarili ay uminom si Asai ng pampakalma habang nag-uusap ang dalawang mag-asawa sa lamesa. Subalit dahil sa pag-iisip nito sa kanyang anak ay naitapon niya ito at agarang dinala ang tela sa kanilang washing machine, at nang ito ay papaandarin na niya ay napansin niya ang isang bagay na nasa loob nito. At nang ito ay tingnan niya ay napasigaw si Asai dahil ito pala ang kanilang anak na nasuffocate at namatay habang nagtatago dahil sa larong hide and seek sa loob ng washing machine. Isang taon nang lumipas ay makikita na hindi pa rin makawala si Asai sa pagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng kanilang anak, kung saan pati ang washing machine na kung saan namatay si Mei ay iniiwasan niyang makita habang sinisisi ang sarili kung bakit niya iniwan ang pinakamamahal nila na anak. Kaya't nang makita ito ni Hiko ay idinala niya ito sa therapist upang mawala ang pagka-depressed nito, ngunit tila mas lalo pa itong nalungkot. Isang araw, napansin siya ng kanyang biyenan na si Toshiko na malungkot, kaya't ibinigay sa kanya ang address ng isang templo kung saan sinusunog ang mga handog sa ritual upang matanggap na niya ng tuluyan na wala na ang kanyang anak. Nag-aalinlangan man si Asai ay kalaunan ay pumayag din ito, at kinabukasan habang siya ay nasa balkonahe at hawak ang ritual plate habang lutang ang kanyang pag-iisip ay may isang malakas na hangin ang biglang tumangay dito at napunta sa kalsada. Dahilan upang hinabol niya ito at tila niloloko siya ng hangin dahil sa papalit-palit nitong posisyon, hanggang sa nakuha na niya ito at napatigil kung saan nakita niya ang isang antigong manikang kasing laki ng tao at ng kanyang anak na namayapa. Pag-uwi ni Hiko ay agaran siyang binati ng asawa, dahilan upang natuwa rin ito dahil bumabalik na ulit ang kasiyahan ni Asai. Subalit nang siya ay papaupo na sa lamesa upang kumain ay nagulat ito nang makita niya ang manika habang suot nito ang damit ni Mei. Kinabukasan ay makikita si Asai na tinatrato ang manika na parang tunay na bata, kung saan pinapakain pa niya ito at binibihisan, kung saan ginaya pa nito ang gupit ng kanilang anak. Pag-uwi ni Hiko ay laking gulat nito nang makita niya ang inihanda nitong higaan sa dating kwarto ni Mei. Sa therapy ay makikita ang kasiyahan ni Asai habang kasama nito ang manika, at nang tanungin ni Hiko ang doktor ay sinabi nito na hindi na unhealthy ang kanyang nararamdaman at sinabing isa itong doll therapy, isang pamamaraang napatunayang nakatutulong sa kanya upang ma-recover ang kanyang emosyon at maging sa demensya dahil sa realism nito. At pagkatapos magpatingin sa therapist ay namasyal ang mag-asawa sa mall kasama ang manika, at dahil nakikitang kasiyahan ni Asai ay pinabayaan na lang ito ni Hiko at masayang kumuha ng mga litrato kasama ang manika na para nilang tunay na anak, hanggang sa tuluyan ng pinalitan ng manika ang larawan ni Mei sa kanilang dingding. Lumipas ang ilang buwan ay ipinahayag ni Asai kay Hiko na siya ay nagdadalang tao, kaya't labis ang mga ito na nasiyahan, hanggang sa isinilang na nila ang pangalawa nitong anak na nagngangalang Naomi, kaya't muling nagliwanag ang kanilang bahay at unti-unting isinantabi ang manika at inilagay sa sulok kasama ng iba pang bagay na hindi na nagagamit. Dahilan upang ang larawan ni Naomi naman ang pumalit sa kanilang dingding. Isang araw ay walang tigil sa pag-iyak si Naomi, kaya't napag-isipan ni Asai na ilagay ang manika sa tabi nito, hanggang sa kalaunan ay tumigil na rin ito sa pag-iyak. At habang pinapanood sila ni Toshiko sa baby monitor ay makikita rin ang kasiyahan nito dahil sa panunumbalik ng kasiyahan sa kanilang pamamahay. Subalit bigla na namang umiyak ang sanggol, kaya't agaran nila itong pinuntahan at agarang kinuha dahil may isang buhok ng manika ang pumulupot sa liig ni Naomi, isang aksidenteng muntik ng ikamatay ng bata. Kinagabihan ay sinuri ni Hiko ang kahon ng manika at binasa ang mga inskripsyon nito, at napagpasyahan niyang dapat na itong itago sa kahon. 5 taon nang nakakalipas ay lumaki na si Naomi at nag-aral habang hinahatid siya ng kanyang ina.
At nang makauwi na ang mga ito ay aksidenteng nabitawan ni Naomi ang kanyang mga holen at gumulong ang mga ito sa iba't ibang sulok ng kanilang bahay. At nang pumasok ito sa storage room upang kunin ang kanyang holen ay natagpuan niya ang manika at agarang kinuha pa palabas upang makita ng kanyang ina, ngunit napansin ni Asay ang paghaba ng buhok at mga kuko ng manika na hindi normal sa iba matapos ng ilang taong pagkakatago nito sa loob ng kahon. At habang siya ay naglilinis ay napansin nito ang mga naglalagas ng buhok ng manika sa kanilang sahig. At nang nalaman ito ni Hiko ay sinabi nito sa kanyang asawa na ang ilang lumang manikang Japanese ay gumagamit ng totoong buhok ng tao, kaya't marahil ito ang dahilan kung bakit humaba rin ang buhok nito. Ngunit hindi naman maipaliwanag ni Hiko ang paghaba ng mga kuko ng manika. Habang lumilipas ang mga araw ay kinakausap na ni Naomi ang manika at itinuring bilang totoong bata at tinatabihan sa pagtulog. Dahil sa selos ay tahimik na inalis ni Asay ang manika sa kanyang tabi at patuloy na pinapatulog ang anak habang pinagmamasdan sila ng manika. Isang araw ay nagkaroon ng alitan si Naomi kay Rena dahil hindi ito naniniwalang nagsasalita ang manika dahilan upang sinubukang baliin ni Rena ang braso ng manika, ngunit ilang saglit lang ay umiyak na ito at napansin ni Asay ang mga sugat sa kamay ni Rena na tila gawa ng manika. Dahilan upang pagsabihan niya si Naomi na humingi ng tawad sa kanyang kalaro, ngunit tumanggi ito at umiyak dahil hindi siya ang gumawa ng mga kagat sa braso ni Rena. Kinabukasan habang naglilinis ng bahay si Asay ay napansin nito ang mga larawan nila ni May kung saan kinulayan nito ang mukha ng kanilang panganay na anak. At dahil sa pag-aakalang si Naomi ang nakaupo sa gilid ay agaran nitong tinanggal ang maskara, ngunit napag-alaman nito na ito pala ay ang manika. At nang dumating na si Naomi ay pinagalitan niya ito at pinaratangan sa ginawa nito. Ngunit napansin ni Asay ang mga kalmot nito sa kanyang braso at agarang umalis dala ang manika at napagtanto ni Asay na unting-unti nang nagbago ang ugali ng kanyang anak simula nang makasama niya ang manika. Makalipas ang ilang araw ay pinatawag si Asay sa paaralan ni Naomi dahil nababahala ang guro nito sa mga dinudrawing ng bata at tila may isang hindi nakikitang tinig ang bumubulong rito upang maiguhit niya ito. Pagkagabihan, habang mahimbing na natutulog ang mag-asawa ay makikita na pinuntahan sila ni Naomi upang tumabi sa kanila. Subalit nang haplusin ito ni Asay ay laking gulat nito na hindi ito ang kanyang anak kundi ang manika. Kinabukasan ay ikinuwento niya ito kay Hiko, ngunit binaliwala lamang niya ito at sinabing baka naiwan lang ni Naomi ang manika sa kanilang kwarto. Dahil sa nangyaring kababalaghan ay itinapon ni Asay ang manika at binalot sa plastik habang nagmamadaling itong inihatid si Naomi sa school bus. At nang ito ay nakabalik na sa kanilang bahay at habang ito ay naglilinis ay nakita niya muli ang manika na nakaupo sa kanilang sahig habang ito ay nakamaskara dahil rito ay agaran niya itong pinuntahan at hinampas sa ulo. Ngunit ilang sandali lang ay nakita niya ito na may hawak na holen dahilan upang ito ay magsusumigaw sa pag-aakalang ito. Talaga ay si Naomi hanggang sa nagising na lang ito at mapag-aalaman na ito pala ay isa lang masamang panaginip. At nang makita ni Asay ang mga nangungulekta ng basura ay nakiusap ito na itapon na ang manika at habang kumukuha pa ng iba pang basura ang lalaki ay napansin nito ang manika na nasa ilalim na ng sasakyan kaya naman agaran niya itong kinuha upang itapon. Subalit ilang saglit lang ay narinig ni Asay ang mga ambulansya patungo sa garbage truck, dahilan upang agaran niya itong pinuntahan upang tingnan ang nangyari. Ngunit laking gulat nito nang makita niya ang basurero na pinagbigyan niya ng manika ang naipit sa machine. At habang tinitingnan ni Asay ang nangyayari ay nakita niya si Naomi na hawak ang manika kung saan nagalit pa ito sa kanya dahil sa pagtatangka nitong itapon ng manika. Kinagabihan ay nagising si Hiko at napansin nito na wala ang kanyang asawa sa kanyang tabi. Kaya tumayo ito at nakita si Asay na tinitingnan ng baby monitor kung saan nakita nilang mag-asawa na kinakausap ni Naomi ang manika na parang tunay na tao kung saan narinig nila na may sumasagot kay Naomi na animoy nang gagaling sa manika. Isang araw, habang bumuhos ang malakas na ulan, ay nagpaalam si Naomi sa kanyang ina na maglalaro lang ito ng tagu-taguan kasama ang manika. Subalit nang pumunta si Asay sa kwarto nito ay biglang isinara ni Naomi ang pinto nito. Ngunit ilang saglit lang ay nagulat ito nang naramdaman niya na may isang bata ang tumakbo sa kwarto. Kaya't nang ito ay pinuntahan niya ay nakita niya itong nakatalukbong ng kumot. Subalit nang ito ay tanggalin niya ay laking pagtataka nito na wala naman rito ang kanyang anak. Kaya naman sumilip ito sa ilalim, ngunit wala naman itong nakita dahil roon ay naghinala na si Asay na pinaglalaruan lang siya ni Naomi hanggang sa may biglang naglakad na nakatalukbong ng kumot sa kanyang tabi at agaran itong lumabas ng kwarto. At nang makita niyang lumabas na ito, ay agad niya itong sinundan hanggang sa makita niya ang kamay ng bata sa loob ng washing machine kung saan namatay si May. At nang ito ay tingnan niya, ay nagulat ito nang biglang lumabas ang kakaiba nitong mukha sa harapan ni Asay kaya't agaran niya itong inihagis. Ngunit napagtanto nito
na ito pala si Naomi at nag-uumiyak dahil sa pagkakahagis ng kanyang ina sa sahig at nang nasa hospital na sila ay agaran silang pinuntahan ni Hiko upang alamin kung maayos lang ba ang anak at sa kabutihang palad ay sinabi ng doktor sa kanila na maayos lang ang kalagayan ng kanilang anak. Ngunit ipinaalam rin nito kay Hiko na may mga marka ng kalmot sa likod ni Naomi na gawa ng kanyang mga kamay dahil sa labis na pag-aalala ni Hiko ay kinausap niya ang kanyang asawa dahil hindi na normal ang kinikilos ng kanilang anak. At nang makauwi na ang mga ito ay ipinag-utos ni Asai na dalhin ang manika sa templo para sa tinatawag nilang Ringoku ritual. Subalit bago pa man dalhin ni Hiko ang manika ay hinanap nito sa website ang pinagmulan ng nakuha nilang manika. At dito nalaman ni Hiko ang tungkol sa gumawa nito na nagngangalang Yasumoto kung saan ginawa ang manika para sa anak niyang si Aya noong 1926. Subalit namatay ang anak nito at naniniwala ang ama na naninirahan si Aya sa loob ng manika. Hanggang sa nakita niya ang isang video ng isang grupo ng kabataan patungkol sa isang isla sa Niigata kung saan narito ang mga manika na isinumpa kaya't agaran nila itong pinuntahan. Ngunit habang pinapanood ito ni Hiko ay laking gulat nito nang malaman niyang hindi na muling nakita ang mga kabataan. Kalaunan habang pinapatulog ni Toshiko ang kanyang apo katabi ang manika ay nagpunta ito sa sala upang uminom ng gamot, ngunit tila iba pala ang nainom nito kaya't agaran niya itong itinapon at nang ito ay bumalik ay nakita niya ang apo na nunood ng TV. Dahil roon ay pinabayaan na lang niya ito at kumuha ng maiinom sa ref at pagkatapos ay biglang lumapit sa kanya si Naomi kaya't kinarga niya ito pabalik sa kanyang silid. Ngunit kalaunan ay nakita niya ang kanyang apo na mahimbing na natutulog. At paglingon nito ay ito pala ang manika na nagpakarga sa kanya at dahil sa takot nito ay inilagay niya ito sa kanilang storage at agarang tinawagan ng anak upang ipaalam ang nangyayaring kababalaghan hanggang sa nakita nitong bumukas ang pinto ng storage. At nang ito ay tingnan niya ay laking gulat nitong wala na ang manika pati na rin ang kanyang apo. Dahil sa pag-aalala ay hinanap niya ito sa labas at nagtanong-tanong sa mga dumaraan kung nakita ba nila ang kanyang apo. At kalaunan ay nakita na rin niya ito na nakaupo sa isang tulay, ngunit nang tinawag niya ito ay bigla itong tumalon. At nang nakauwi na si Hiko sa kanilang bahay ay nakita niya si Naomi sa labas kasama ang manika kaya't agaran niya itong pinuntahan at kinuha ang isinumpang manika. Hanggang sa dumating ang mga pulis upang imbestigahan ang nangyayari. At nang mapanood nila Hiko ang CCTV footage sa tulay, ay makikita si Toshiko na nailigtas nito ang kanyang apo bago pa man ito tumalon. Ngunit ilang saglit lang ay nakita nila ang isang bata na umatake sa matanda dahilan upang magtaka ang mga ito. Kinaumagahan ay nagpasya si Hiko na dalhin ang manika sa mga priest upang dasalan ng ritual at pagkatapos ay sinunog kasama ng iba pang mga manika na pinapaniwala ang sinaniban rin ng masamang spirito upang hindi na ang mga ito makagambala. Subalit lingid sa pagkakaalam nila Hiko na wala na ang manika ay pinalitan pala ito ng lalaki nang dahil sa pagkakaroon nito ng interest sa manika at nang ito ay dalhin na niya papauwi ay laking gulat nito nang bigla siyang sumuka ng buhok hanggang sa ito ay manghina at nahulog sa escalator kasama ng manika. At nang dalhin ang lalaki sa ospital ay nakita ito ni Hiko at tinanong kung ano ang nangyari hanggang sa muli niyang nakita ang priest na hawak ang manika kung saan nagmamakaawa ito kay Hiko na ibalik na ito sa kanila. At dahil sa kuryosidad ni Hiko kung may buhay ba talaga ang manika, ay in-x-rayhan nila ito hanggang sa nakita nilang may mga buto ito na gaya sa tao. Dahilan upang natakot ang mag-asawa at maging ang doktor na nakasaksi sa manika at sinabing hindi ito manika kundi isang tunay na tao. Nang tumawag sila ng isang detective ay agaran nitong idinala ang manika at inilagay sa kustodiya subalit nang sila ay makalabas ay nakasalubong sila ni Kanda, isang magaling na paranormal expert na matagal nang hinahanap ang manika. At agarang kinuhanan ng litrato ang manika at ibinigay sa opisyal. Subalit hindi ito naniniwala sa sinasabi ni Kada kaya't nagpatuloy ito patungong lab at upang makasiguro silang walang mangyayari sa opisyal ay humiling si Kanda kina Hiko na sundan nila ito upang matiyak na walang mangyayaring masama rito. At habang kasama ng opisyal ang manika ay napasilip ito sa litrato na kinuhanan ni Kada. Ngunit nang makita niya ito ay nagulat ito dahil sa nakakatakot na larawan at pagdating nila sa tunnel ay biglang naglaho ang manika hanggang sa may isang bata ang dumaan sa kanyang harapan dahilan upang mapatigil ito. Pagdating nila Hiko ay nagtaka ang mga ito nang makita nila ang opisyal na umiiyak habang yakap-yakap nito ang manika. Kaya naman agaran siyang pinuntahan ni Kada upang pakalmahin at pagkatapos ay inilagay ang manika sa isang kahon. Hanggang sa idinala sila ni Kada kay Soji, isang matagal ng mananaliksik ng mga manika ni Yasumoto at nang tingnan niyang mabuti ang manika ay sinabi nitong isa itong tunay na Yasumoto doll at ikwinento ang nakaraan sa isla ng Niigata
At nung panahon na yon ay si Aya na anak niya Samoto ay may sakit mula pa sa kanyang pagkakasilang kaya't palagi na lang itong nakakulong sa loob ng kanilang bahay. At dahil sa kanilang pagdurusa ay tinangka ni Taiko na tapusin na ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagkalunod. Subalit sa kasamaang palad ay nakaligtas si Taiko ngunit si Aya ay tuluyang namatay at upang takpan ang krimen ay hinulma ni Taiko ang labi ni Aya sa manika hanggang sa nakalikha na ito ng isang maganda at bantog na manika sa pamamagitan ng katawan ng kanyang anak. At ang huling hiling ni Taiko bago ito pumanaw ay mailibing ang manika sa isla ng Kanazima. Ngunit kalaunan ay naglaho ito at sinasabing ninakaw ito ng mga kolektor ng antigo dahil sa mataas na halaga ng Yasumoto dal. Dahilang upang natagpuan ito ni Asai sa palengke at upang matigil na ang kababalaghang nangyayari ay napagpasyahan ni Kanda na dapat ibalik na ang manika sa libingan ni Aya sa isla ng Kanagishima. Kaya't agaran na silang nagmaneho ni Hiko patungong Niigata at pagdating nila rito ay umupa sila ng hotel upang magsagawa ng ritual ngunit habang tinatawag nila ang spirito ni Aya ay biglang namatay ang mga ilaw at sabay nagpumiglas ang manika. At dahil sa tindi ng kapangyarihan ng manika ay lubhang nasugatan si Kanda. Dahilan upang hindi na nito masamahan ang mag-asawa upang mailibing ang manika, kinabukasan ay nagpatuloy sina Asai at Hiko papunta sa Kinagishima habang dala nito ang mapa kung saan nakalibing si Aya. At nang sila ay nakarating na, ay gumamit sila ng metal detector upang makatulong sa paghahanap ng libingan. At nang mahanap na nila ito, ay agaran nila itong binuksan at nakita ang bangkay ni Aya at Taiko at pagkatapos ay inilagay na nila ng mahinahon ng manika sa tabi nila. Ngunit sa kasamaang palad ay nahulog ang litrato ni Mei sa libingan kaya't agarang kinuha ito ni Asai. Ngunit nang siya ay mahulog sa loob ay biglang gumalaw ang manika kung saan lumabas ito sa tela upang subukang hilahin pa ibaba si Asai. Subalit bago pa man siyang tuluyang mahila ng manika ay naiangat na siya ni Hiko habang hawak pa rin ng manika ang buhok ni Asai at upang tuluyan ng makalaya ay pinutol nito ang kanyang buhok at sabay nang umalis pabalik sa kanila. At dahil sa pag-aakalang nagtagumpay na silang mapatahimik ang manika ay labis ang tuwa ng mag-asawa at agarang niyakap si Naomi ngunit ilang saglit lang ay napansin ni Asai ang matinding pagyakap nito sa kanya. At nang tingnan niya ito sa salamin ay nakita niya ang mukhang syukoy na figura. Habang si Hiko naman ay napunta sa kanilang washing machine hanggang sa nakita nito si Naomi na nasa loob nito kaya't agarang niya itong sinira ngunit paglabas niya rito ay laking gulat nito na si Mei ang nasa loob. At nang dalhin ni Hiko si Mei kay Asai ay nakita nila ang manika at pagkatapos ay hinawakan ito ni Mei at idinala sa kung saan dahil sa nakita ay sinubukan ni Asai na sundan ang panganay nila na anak ngunit pinigilan siya ni Hiko. Hanggang sa malalaman na ito pala ay isa lang ilusyon ni Asai sa loob ng libingan bago pa man siya makaakyat rito. Makalipas ang ilang araw ay makikitang unti-unti nang nanunumbalik ang kasiyahan nila Hiko kasama si Naomi sa kanilang pamamahay. At nang muling bumisita si Kada sa kanilang pamamahay ay napagalaman nito na hindi sila nagtagumpay na mapatahimik ang manika bagkus ginamit lang sila nito sa pamamagitan ng ilusyon upang mapanatili ang presensya nito sa mag-asawa. At dyan nagtatapos ang pelikula. Nagustuhan nyo ba ang ating Tagalog movie recap? Kung ganun ay huwag nyo namang kalimutang mag-like, share, and subscribe para sa susunod pa nating mga videos. Maraming salamat sa panonood. God blessed!